1 Juan chapter 2 verse 1 hanggang 6. So sabi dito, sabay-sabay po nating basahin. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama at si Jesucristo na isang matuwid. Si Kristo ang naghandog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. 3. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang kanyang mga utos, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. 5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito malalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Tayo po'y yumuko saglit at manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat Lord sa inyong mga salita na amin pong nabasa, na aming narinig. Salamat din po Panginoon sa biyaya. Salamat Panginoon sapagkat muli po kaming makalalapit sa inyong trono, sa inyong harapan. Muli po kaming makakapakinig ng inyong mga salita. Dalangin ko Lord, buksan niyo po yung aming mga puso, buksan niyo po Panginoon yung aming mga isipan, makilala ka po namin, makatagpo ka Panginoon ng bawat isa. At dalangin ko Lord sa araw na to, i-convict niyo po yung puso at isipan ng bawat isa na tunay Panginoon na suriin namin ang aming mga buhay, suriin namin ang aming relasyon sa inyo, suriin namin yung mga ginagawa namin, O Diyos. At dalangin ko, Lord, na lahat ng makikinig nito, even sa online or dito po, Panginoon, patuloy na kumilos ka po sa puso namin, Panginoon, sa aming isipan. Lord, salamat sa umaga na to, pinupulit na salamatan ka po namin. Ito pang aming dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. So muli po, bigyan po natin ng palakpak ang ating pong Panginoon. And so, kung titingnan po natin yung 1 John, alam ko naman po na yung iba, na-topic na to one time. So, dun sa mga, kung naalala nyo, last year ba yun? Yung may prayer and fasting tayo, yung 1 week. So, naging topic natin yung 1 John, yung 1 to 5 na yan. So, pinasadahan lang natin. So, recap lang, ang background ng 1 John, ang sumulat niyan ay si Juan, o si Juan the Beloved. And, kung hindi ako nagkakamali, isa yan sa mga huling letter na nasulat during the first century. And kung titingnan natin, yung topic ng 1 John, tungkol siya sa fellowship or sa Greek word koinonia, nang ibig sabihin, hindi lang basta fellowship nating mga believers or fellowship, ikaw, tsaka si Lord. Kasi kung titingnan natin yung pinakabuong kabuuan yan, yun yung pinaka-tinatopic yan eh. Pinapakita dyan na tayo bilang mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos. And ang Diyos, ang ating Ama. At yung relationship na yon sa ating Ama, tsaka tayo bilang mga anak, yun yung tinutukoy ni John sa sulat niya. Hindi lang basta i-check natin, suriin natin, ano ba yung relationship mo kay Lord? Talaga bang kilala mo siya? Talaga bang si Lord yung Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo? And nagbigay si John ng mga listahan, hindi lang basta listahan, mga points na titingnan natin kung talagang Kristiyano ka, ito dapat yung nakikita sa buhay natin. Kung talagang mananampalataya ka, ito dapat yung nakikita natin. Ngayon, konting kwento lang din sa buhay ni John. Kung makakabalik siguro tayo sa first century, nung time na inuusig yung mga Kristiyano, nahuli siya nun eh. Kung titignan po natin, si John din pala yung sumulat sa Gospel of John, yung Juan na makikita niyo sa Bible nyo, siya din yung sumulat ng 1 John, 2 John, 3 John, and especially yung Revelation, yung pinakahuli. Now, balik tayo sa kwento. Noong first century, di ba, inuusig yung mga Kristiyano, hinuhuli sila and pinapapatay. Nung time na nahuli si John, dinala siya sa Colosseum or sa arena. Ganun yung style nun eh. Tapos, naglabas sila ng malaking kaldero. Nakita na ba kayo ng kaldero? Siguro nakita naman na kayo, no? Baka wala kayong kaldero sa bahay niyo, meron tayo dyan. So naglabas sila ng napakalaking kaldero. Kasya yung isang tao. Hindi ko alam kung meron pang ganun ngayon. So kasya yung isang tao doon sa kaldero, nilagyan nila ng kumukulong mantika. So inapuyan nila yon, nilagyan nila ng mantika and pinakuluan. Kasi during first century, nung time ni King Herod, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga malalaman nila na sumusunod kay Kristo, hinuhuli nila at the same time, pinapatay. So kaya may kita nyo, pag binalikan nyo sa church history, ano yung mga nangyari sa mga
apostle, sa mga disciples, hindi lang sa kanila, sa mga church fathers, sa lahat ng mga mananampalataya noong time na yon, iba-iba yung pagkamatay nila. And nakakalungkot, or para sa atin siguro nakakalungkot, pero meron sa kanilang binalatan ng buhay, may pinagutan ng ulo, kumbaga may mga pinakuluan sa mantika, may mga ipinako sa krus. Now si John, nung nahuli siya, nilagay siya sa mantika, sa kumukulong mantika. Tapos, akala ng mga Roman soldiers, mamamatay siya. So kumbaga, di ba, nilagay siya sa kumukulong mantika, tapos sinek ng mga Roman soldiers. Nakita nila, nagda-dive si John sa mantika. Hindi, joke lang. Makakaniwala kayo. Nandun siya, tapos hindi siya nasunog, hindi siya naprito, hindi siya naluto. So kaya yung mga tao, that time, nagulat silang lahat. And anong nangyari, dahil sabi nila, hindi natin mapatay itong tao na to, mukhang may ata to. Ginawa nila, pinadala nila si John sa isla ng Patmos. And nung nandun siya sa Patmos, doon niya na-receive yung revelation. And kung hindi ako nagkakamali, nung matanda na rin si John, sinulat niya itong 1 John, 2 John, 3 John. Kaya kung titingnan niyo po, yung tono ni John dito, para siyang matanda na nakikipag-usap sa kanyang mga anak. Kasi Paul doon sabi yan, mga minamahal kong mga anak, dear brethren, dear children, dear fathers. Kumaga, yun yung tono ni John nung kinakausap niya to. Kaya kung titingnan natin, yung first John, ulitin ko po, sinasabi ko sa inyo, ang tema niya about fellowship. Pinapakita na ito or ini-illustrate na ito yung relationship natin, ikaw, tsaka si Lord. Now, pag binalikan natin yung verse 1, may kita niyo po rito, sabi ng verse 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala, ngunit kung magkasala ang sino man, ay may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Wait lang. Nakita ko na ba yung title? Di pa, no? So, yung title pala natin, yan, Walk Like Christ, Live with Christ. Yan, so, baga, dito lang iikot yung topic natin. Lumakad, katulad ni Kristo, and mamuhay kasama si Kristo. Bakit? Tulad na sabi ko kanina, ang tema nito is about fellowship. And kapag binasa niyo ito ng kabuuan, ito'y tumutukoy sa sanctification. Ano yung sanctification? Pagpapaging banal. And napakahalaga nito para sa mga mananampalataya kasi dito natin makikita kung talaga bang tayo lumalakad sa kabanalan, tayo lumalakad kasama si Kristo or hindi. Or ano ba yung ginagawa natin? Ano ba trip mo sa buhay mo? Tanong yung mga katabi mo na, ano ba trip mo sa buhay mo? Bakit ka nandito sa church? Hindi, no choice kasi ako eh. Aircon na daw kasi kaya sumama ako eh. Or, nahihila lang ako, nahatak lang ako eh. Pero dito kasi makikita natin, kaya na-encourage ni John, ni Juan, yung mga mananampalataya, i-check natin yung mga sarili natin. Kung talaga bang Kristiyano kayo, dapat, kumbaga kung napapansin nyo, ever since sumulan ng mga nakaraang linggo, ang laging topic natin, i-check nyo yung sarili nyo, i-check nyo yung sarili nyo. Even si Pastor, di ba kaya nga message na Word became flesh. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, hindi lang siya basta salita na maririnig nyo, mababasa nyo. Actually, may iba pa nga pagka binuksan nyo sa internet or nakipag-argument kayo, nakipag-usap kayo sa mga hindi mananampalataya. Ano yung lagi nilang argument sa Bible? Ang Bible daw ay sulat lang. May narinig pa nga ako minsan, ang Bible daw, story lang. Parang mythical story. Kasi kasabay daw yun ng mga sulat noon, yung mga story about sa mga Diyos, sa mga gods. So kaya yung Bible daw, kasama lang din yan. Storya lang yan, hindi yan talaga totoo. Fictional lang yan na ginawa ng mga tagasunod ni Kristo, tapos kinumpay lang nila, then okay na. Pero ito po sasabihin ko sa inyo, kung binasa nyo yung John chapter 1, at binasa nyo itong 1 John, at binasa nyo yung Revelation, iisa lang yung patotoo ni John, iisa lang yung patotoo ni Juan. Ano yun? Nakita namin, narinig namin, nakasama namin. Kumbaga, sinasabi niya na si Jesus Christ, si Kristo, hindi siya gawa-gawa ng tao. Si Jesus Christ, si Kristo, hindi siya basta imagination namin. Actually, paulit-ulit siya pa nga sinabi. And even yung mga apostle, ganoon din yung kanilang patotoo. Pero si John, pinagdidiinan niya, si Kristo nakasama namin, si Kristo nakausap namin, si Kristo nakasama namin, nakausap namin, nakita namin, buhay siya, nakita namin kung paano siya nag-ministry for 30 years. Then after nun, nakita rin namin kung paano siya umakyat sa langit. So kumbaga, kaya kung titignan natin, ang Bible, hindi siya basta istorya lang. Hindi siya istoryahe. Sabi mo sa tayo mo, hindi yan istoryahe. Ang Bible, bukod sa, hindi siya story, it is a historical document. At the same time, doctrinal. At the same time,
personal. So kaya kung titingnan niyo po, even yung Old Testament, ganun siya. Kaya kung tatanungin niyo po, kung may mga agam-agam kayo, kung Bible ba totoo, totoo yung Bible. Ang pinagkaiba lang natin, kasi 2,000 years ago na, tayo ba, naniniwala ba tayo sa sinasabi na ito? Di ba? May mga fictional story, nanonood mo kayo ng mga movie, di ba? Yung mga fiction, mga hindi totoo yun. Pero ito, titingnan natin, totoo yung sinasabi ng Bible. And si John, nagpapatotoo ng mga bagay na to. Now, balik tayo sa topic natin. Walk like Christ, live with Christ. Check natin yung sarili, suriin natin yung sarili natin. Talaga bang kilala ko si Lord? Talaga bang kilala ko siya? Talaga bang alam ko kung sino siya? Ngayon, kung talagang alam ko at kilala ko kung sino siya, ano yung ginagawa ko? Yung salita ba ng Diyos may reality sa buhay ko? Yung salita ba ng Diyos talagang totoo para sa akin? Bakit? Alam niyo kung bakit? Alam ko na topic na to one time, yung John chapter 1, 1 John chapter 1 verse 5, yung paglakad sa liwanag. Sinasabi ni John doon, kung tayo sinasabi natin, may pakikiisa tayo sa Kanya, may fellowship tayo sa Kanya, may kilala natin si Lord, pero namumuhay tayo sa kasalanan, baka hindi talaga tayo kay Lord. Actually, sabi pa nga doon, una, dinadaya natin yung mga sarili natin. Pangalawa, after natin dayain yung sarili natin, dadayain natin yung mga taong nasa paligid natin. After natin dayain yung mga tao sa paligid natin, ano yung next? Sabihin natin, sinungaling ang Diyos. Kasi bakit? Kasi hindi naman talaga ako nagkasala. Pero kung titingnan natin, ano yung patotoo ng Bible? Lahat ng tao ay nagkasala. Now, yung kinakausap ni Jen dito, yung mga mananampalataya. So kung ikaw, alam mo sa sarili mo na talagang born again ka, nakakilala ka kay Lord, kinakausap ka ni Jen dito. Ngayon, kung ikaw gusto mo talaga tanggapin si Lord, then why not? Ngayon, ano yung dilema? Ano yung problema natin? Tayong mga mananampalataya, minsan may question pa tayo. Talaga bang tinanggap ko na si Lord? Talaga bang ligtas na ako? Halimbawa, paglabas nyo rito mamaya, wag naman sana. Pero paano kung masagasaan kayo ng rumaragasang jeep o kaya truck? O kaya halimbawa na lang, bigla na lang tayong kunin ni Lord, nakalimutan mo huminga, o baka bukas, di ka na magising. O halimbawa, naalala ko last week, yung biglang namatay yung kuryente, no? Yung mga yuta nandirito, nagulat pa kayo doon. So, paano kung biglang may mangyari? Biglang bumalik si Lord. Minsan, naramdaman niyo ba yung question na yun, ligtas kaya ako? Pupunta kaya ako sa langit? Kasi bakit? Kasi nagkakasala pa rin ako eh. Kasi minsan nakakapag-isip ako na hindi maganda. Minsan, tingin ko sa katabi ko kung ano iniisip niya. Tinamay mo na yan kung ano iniisip niya na. Di ba? Minsan naiinis ka pa sa katabi mo. Huwag ka munang mainis ngayon, susunod na lang. Minsan naiinis ka sa bahay bago ka pumunta rito. Or pwedeng, itong buong isang linggo nagdaan, baka puro kasalanan yung pinagagawa natin. Kaya minsan nagkakaroon ng doubt sa atin na talaga bang ligtas na ako? Talaga bang mananampalataya na ako? Pero dito, sino yung kinakausap ni John? Sabi niya sa verse 1 tsaka 2, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung nagkakasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. And 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi, parang kulang dito, kundi maging kasalanan ng lahat ng mga tao. Now, yung tinutukoy dito ni John, ang kinakausap ni John dito, hindi lang yung mga non-believers. Kasi bakit? Kasi kung isipin natin kung mga non-believers, mahirap yun, mamaya explain ko. Pero dito, kinakausap niya mga mananampalataya. Na kung nagkakasala man kayo, nakakagawa man kayo ng kasalanan, nagkakamali man kayo, nagpo-fall short kayo, or may mga kahinaan pa rin kayo, sabi ni John, huwag kayong magkasala kasi meron tayong tagapagtanggol. So, 3 bagay lang po ibibigay ko sa iyo, 3 A, triple A. Una na yung unang A, advocate. Yan. Sa English version, sabi sa English version, paki-next. Yan. Sabi rito, but if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. So, meron daw tayong advocate. Sa English, sa Tagalog, tagapagtanggol. Sa ibang version ng English, helper. Now, yung original translation niya sa Greek, paralektos, ang ibig sabihin, the one called alongside. The one called alongside, hindi the one called away. Baka kumanta ng one call away. Hindi the one called alongside. Ibig sabihin, yung advocate, dinidescribe siya bilang lawyer, bilang tagapagtanggol. So, kumbaga, si Kristo,
daw, si Kristo po, yung ating tagapagtanggol sa Diyos. Ibig sabihin, halimbawa, nagkakasala ka. Alam mo sa sarili mo, totoo, talagang ligtas ka. Talagang nanampalataya ka kay Lord. Nagkasala ka. Nakapag-isip ka ng hindi maganda. Or minsan, sabi natin, napamura ka pa, yung mga ganon. Diba? Nakapagsinungaling ka pa. O minsan, nakashot ka pa kasi. kasi natukso ka. O di ba, nakita ka ng chick sa daan. Na-tempt ka. O nakapag-scroll ka, nakakita. May mga ganong time bilang mga mananampalataya, since ang mundo natin, punong-puno ng kasalanan, nakakagawa tayo ng kasalanan. Nakakapag-isip tayo sa puso natin, sa isipan natin. Pero, ididiin ko po sa inyo, pero hindi tayo alipin ng kasalanan. Magkaiba yung nagkakasala sa alipin ng kasalanan. Kasi bakit? Kung nagkakasala tayo, makikita natin may conviction. Hindi lang dahil sa moral laws na nasa isip mo, kundi dahil sa conviction ng Holy Spirit. Kaya kung nagkasala ka, alam mo na nagkasala ka kasi may conviction ng Holy Spirit. Ngayon, iba yung namumuhay sa kasalanan. Iba yung alipin ng kasalanan. Ibig sabihin nito, wala kang conviction kahit konti. Kumbaga, natural na sa buhay mo yung pagiging sinungaling. Natural na sa'yo yung pagtingin ng chicks sa social media. Minsan sinesave mo pa. O nakita ng pogi, sinesave mo pa. Baka natural na sa inyo yun. Or minsan, baka natural na lang sa atin. Yun yung pinagkaiba nun. Kaya pag sinasabi natin nagkakasala tayo, hindi natin sinasadya. Pero minsan, yung kasalanan na yun, nagiging reason, nagiging burden sa atin. Kasi bakit? Kasi baka hindi ako ligtas. Kasi baka hindi ako talaga totoong tumanggap kay Kristo. Pero ang sinasabi lang ni Jen dito, mga anak, para hindi kayo mas lalo pang magkasala at hindi kayo mag-doubt dun sa kaligtasan na tinanggap ninyo, kung nagkakasala tayo, meron tayong tagapagtanggol sa Ama, may lawyer tayo. Meron tayong kasama doon na ang ginagawa niya, siya yung nagpe-pray para sa atin. Kaya nga napakahalaga ng intercession kasi si Kristo, ang ginagawa niya, nag-i-intercede para sa atin. Kaya tayo din po nag-i-intercede para sa mga. Pero bukod doon, may kita natin, ang ginagawa ni Kristo para po sa atin, siya yung lawyer natin doon. Halimbawa, sabihin natin, si Michael, ayan, nagkasala yan. Ang tagapagtanggol yan sino? Si Christ. Halimbawa may nag-aaway. Sabi natin nag-aaway si Michael at si Vince. Kasi mag-best friend daw yung dalawa na yun. Alam ko yun eh. Mag-best friend. Inawat sila nino. Si JM. Yan. Ganun yung trabaho ni Lord. Kapag nag-aaway silang dalawa, ang magiging tagapagtanggol si JM. Pero alam niyo kung minsan, paano yung practical application nito sa atin? Pag may nag-aaway, may nagkasamaan ng loob, may nagkakaroon ng problema, ano yung ginagawa natin? Isipin nyo, ano ginagawa nyo? Balimbing ba kayo o ano? O gumagawa kayo ng way para resolbahin yung problema? Diba? Yun yung practical application. Kasi bakit? Tignan nyo, pag may nag-aaway, may hindi nagkakasundo, may nagkakagalit, ano kayo? Saan kayo papanig? Doon ba sa isang side or sa kabilang side? Or doon ka sa gitna? Si Christ ganun. Ito ang Diyos. Ito tayo. Pag nagkakasala tayo, si Kristo yung nagtatanggol sa atin para sa Diyos na yung tao na yan, si Michael, si Vince, ikaw, ako, ang tagapagtanggol natin, si Lord, si Jesus. Kaya lagi ko inulit sa inyo, kapag tinitingnan tayo ng Diyos at tinitingnan ng Diyos, hindi tayo. Kasi hindi naman talaga tayo mabait. Hindi naman talaga tayo natural na mabait. Nagkakasala pa rin tayo. Kaya tinitingnan ng Diyos, sino? Si Kristo. And kung titingnan natin sa Hebrews chapter 9, na banggit na to last time alam ko sa Leviticus din, nung time ng Old Testament, ang mga punong pari, para mapatawad yung kasalanan ng isang tao, anong ginagawa nila? Nagpapatay sila ng hayop, tupa, kambing, o mga ibon, tapos yung dugo nun, iwiniwisek doon sa kaba ng tipan, sa dakong kabanal-banalan. Bakit? Yun yung nagsisimbolize para patawarin yung kasalanan ng mga tao. Pero sa time natin ngayon, sino yung naging alay? Sino yung nagpapatawad kaninong dugo yung nagpatawad ng ating mga kasalanan? Kay Jesus Christ. Kaya mula nung nanampalataya ka, mula nung tumanggap ka, yung kasalanan mo noon, ngayon, at magpakailanman, pinatawad na ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, talagang totally, completely, wala na tayo. Actually, sabi pa nga nandyan, wala na tayo doon sa power of sin. Wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga ulitin ko po sa inyo, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Mamaya dadaan na natin yan. Pero gusto ko lang pong maintindihan nyo, if ever nagkakasala tayo, nagkakaroon tayo ng kasalanan, nagkakamali pa rin tayo, part yun. Kaya nga ang topic ng 1 John, sanctification pagpapaging banal. Proseso siya. Kaya babalik ako doon. Kung nagkasala tayo,
may conviction. Ano yung next nun? May desire sa puso natin na sumunod sa Diyos. Nagets nyo? Hindi lang basta na-convict ka na nalungkot ka, umiyak ka, Lord, di ko na ulitin. Talaga nadala lang ako. Hindi. Pag nagkasala ka, nagrepent ka, iniyak mo kay Lord, after nun, may desire sa puso mo na hindi ko na ulitin tong bagay na to. And after nun, ano yung mangyayari? Ikaw na mismo, lalayo ka na sa kasalanan. Kaya ulitin ko po sa inyo, magkaiba yung nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. Kasi ang nagkakasala, yes, nagkasala ka, nag-fall ka ngayon, pero ano pa rin yung desire mo para ano? Para magbago. And kaya tayo hingi ng pagbabago, kaya tayo hingi ng tulong. Kay Kristo. Kasi bakit? Siya nga yung tagapagtulong siya nga yung tagapagtanggol natin, siya nga yung advocate natin, siya yung helper natin. So sa kanya tayo hingi ng tulong kasi bakit? Hindi kayang baguhin ng tao yung kanyang sarili. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo talaga kayang magbago. Kaya minsan, di ba, yun yung nakakaloko pagka bagong taon tsaka birthday mo eh. Pag sinabi ng bagong taon, sabi ng bagong taon, di ba? Magbago ka na, bagong taon na. Pagtungtong ng birthday, masabihin sa'yo, huwag kang magbabago ha. Di ko maintindihan, ano pa talaga gagawin ko sa buhay ko? Pero, in reality, wala po talaga ng tao magbago. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung buhay natin, yung puso natin, yung isipan natin, punong-puno ng kasalanan. Minsan sasabihin ng iba, hindi, depende naman sa tao kung paano siya magbabago. Yes, oo, siguro depende, pero hindi talaga ganun eh. Walang taong kaya magbago ng sarili niya. Walang tao na kayang iwasan yung kanyang yung mga nakagawian niya, yung mga kinalakihan niya, yung mga bisyo, yung mga problema, yung mga kasalanan. Siguro meron. Sabihin natin meron at meron talaga. May mga practical na mga bagay, methods na pwede siyang gawin na tinitip ng mundo. Pero kahit sabihin natin na maalis mo lahat ng kasalanan mo, lahat ng bisyo mo, ang next na hindi natin maaalis kung ano, yung kabayaran ng mga kasalanan natin. Kahit anong gawin mo, kahit anong pagpapakabait mo, kahit anong kabutihan yung gawin mo, kahit anong charity yung naitayo mo, hindi nun maalis yung penalty, yung kabayaran ng kasalanan. At sino yung nakakapag-alis nun? Yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga na maintindihan niyo po na hindi dahil tumanggap lang, hindi lang tayo basta tumanggap sa ating Panginoon, mahalaga din na naiintindihan talaga natin itong mga bagay na to. Kasi kung hindi natin naiintindihan itong mga bagay na to, ano gagawin natin? Imagine niyo po, di ba? Kaya minsan maraming mga Kristiyano, ang laki pa rin ng doubt natin sa isip natin. Ang laki pa rin ng doubt natin sa salvation natin. Kasi bakit? Kasi hindi natin naiintindihan. Or baka kaya hindi natin maintindihan kasi hindi natin talaga kilala si Lord. Hindi talaga natin kilala si Kristo. O baka kaya hindi mo na maintindihan, hindi mo pa kilala si Lord, baka hindi ka tumanggap. Pero ulitin ko po sa inyo, isang tunay na mananampalataya, sabi ni Juan, sabi ng Bible, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Yes, nagkakasala ka, pero hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Ano sabi ni Pablo sa Romans chapter 6, verse 1 to 2? Ano sabi niya rito? Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ito tingnan niyo po ano sabi ni Pablo? Ibig sabihin ba pwede na tayong magkasala? Kasi sagana naman yung grasya ng Diyos sa atin eh. Kasi pag nagkakasala ako, mas na-appreciate ko yung grace ng Lord. Kasi pag nagkakasala ako, mas nararamdaman ko yung forgiveness niya. Ano sabi niya rito? Ibig sabihin ba pwede na natin gawin yun para sumagana yung kagandahang loob ng Diyos? Ano sabi sa 2? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Nagigits niyo po? Sabi ni Pablo, hindi natin pwedeng gawing valid na yung kaya ka nagkasala para sumagana yung grasya ng Diyos sa'yo, para sumagana yung biyaya niya. Hindi ganun yun. Walang tunay na Kristiyano na nampalataya sa Diyos, na nampalataya kay Kristo, na gagawa ako ng kasalanan para yung grasya ng Diyos yumaman sa akin. Walang ganun. Sabi mo sa katabi mo, walang ganun. Kung ganun yung pananaw natin, ganun yung mindset natin, isa lang ibig sabihin nun, baka hindi talaga tayo nanampalataya. Kasi, nagkakasala tayo, yes, yung mayaman yung grasya ng Diyos sa atin para patuloy na gawin natin, magawa natin kung yung kalooban, pero hindi ibig sabihin nun na valid na yung kasalanan natin. Walang kasalanang valid sa harapan ng Diyos. Kaya di ba sabi ko sa inyo, iwasan natin yung pagja-justify ng mga pagkakamali natin. Kung mali. Kung kasalanan. Huwag tayong gumawa ng kompromiso. Minsan kasi yun yung tinuturo ng mundo sa atin na okay lang, tanggapin mo kasi ganito naman, ganyan naman. Okay lang, mapagpatawad naman ng Diyos, mapagmahal naman ng Diyos. Isa pa po masasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng tao anak ng Diyos.
Madalas yung pumakari, lahat tayo anak ng Diyos. Kung lahat ng tao anak ng Diyos, ito tanungin ko po kayo, kung lahat ng tao anak ng Diyos, bakit may mamamatay tao? Bakit may mga tao nang re-rape? Bakit may mga nang momolestya? Bakit may digmaan pa rin? Bakit may mga namamatay pa rin? Kung lahat ng tao anak ng Diyos, di ba may gigits nyo? Kung lahat ng tao anak ng Diyos, edi sana wala na yung kaguluhan sa mundo natin. Edi sana wala na yung mga bagay na nangyayari sa mundo. Sana yung katabi mo matagal nang bumait. Itigan mo dyan katabi mo na yan, matagal na bang bumait yan. Di ba hindi? Totoo yun. Kaya di ba sabi ng John chapter 1 verse 12, ano sabi doon? Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos, yung mga tumanggap at sumampalataya kay Kristo. And dito, ang kausap ni John dito, yung mga mananampalataya na nagkakasala, na baka nagdududa ka na kung ligtas ka, o ligtas ka. Tingnan natin, ano ba yung ginagawa mo, ano yung nasa puso mo. Kaya gusto mo maintindihan niyo, kasi minsan yun yung misconception Ang Diyos kasi maibigin Okay lang, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos, lahat kasi tayo anak ng Diyos. Hindi ganun yun. Kung talagang anak ng Diyos ang lahat ng tao, sana lahat tayo mabait na. Pero since hindi tayo lahat anak ng Diyos, ano sabi ng verse, nung second point natin, yung assurance. Dito, ni Pablo rito, ni John, yung verse 3, sa verse 3 to 4, sabi rito, nakatitiyak tayo na ikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Gusto ko po maintindihan ninyo, ang tunay na anak ng Diyos, marunong sumunod sa Diyos. Hindi mo pwede sabihin na anak ako ng Diyos at di ako sunod sa Diyos. Halimbawa, pwede mo bang sabihin anak ka ng mga magulang mo pero hindi mo susundin yung mga magulang mo? Isipin nyo youth, pwede ba yun? Di ba kahit labag sa damdamin mo kahit nagdadabog ka, susunod ka Naku, magugas ka ng pinggan. Di ba? Magwalis ka nga rito. Minsan kahit taksi bangot ka, susunod ka. Kasi bakit? Utos ng magulang mo Di ba tao po parents o hindi? And gusto ko maintindihan nyo, kung sinasabi natin na tayo anak ng Diyos, si Kristo ang Panginoon natin, may pagsunod tayo sa kanyang salita. Hindi man madali pero actually sabi nga ng first John, hindi naman napakahirap sundin ng Diyos Pero sabi daw po ng isang author, meron daw pong 3 motive para sumunod or sa obedience. Ano daw yon? Yung una, kasi dapat tayong sumunod. Pangalawa, kasi kailangan nating sumunod. Pangatlo, kasi gusto nating sumunod. Ulitin ko may 3 motive daw po para sumunod. Una, kasi dapat. Pangalawa, kasi kailangan. Pangatlo, kasi gusto. Now, ang tanong ko po sa inyo, halimbawa, inutusan kayo ng magulang nyo, maghugas ng pinggan. Dapat daw ba siyang sundin kasi magulang mo siya? Kailangan mo ba siyang sundin kasi magulang mo siya? O gusto mong sundin kasi magulang mo siya? Pag-isipan niyo po ng maigi. Or kahit sino may mag-utos sa inyo, ano yung response natin? Ano yung response ng heart mo? Gusto mo bang sundin? Kasi gusto mo talaga? O kasi kailangan mo lang sundin? O dapat mong sundin? Yung example nito, halimbawa, yung una, yung dapat mong sundin. Ang illustration nito, yung mga alipin. Alam niyo ba yung mga alipin? Mga slave. Sa panahon kasi natin, wala ng slave ngayon O yung iba, alipin na lang Alipin ng pag-ibig. Alipin ng pag-ibig niya. Yung mga ganun na lang ngayon Pero, yung mga alipin, yung mga slave, during ng mga old times, ancient times, wala silang choice, kailangan nilang sundin yung amo nila. Kailangan nilang sundin yung may-ari sa kanila. Kasi bakit? Kasi pag hindi sila sumunod, ano gagawin sa kanila? Papahirapan sila, aabusuhin sila. Okay, nagigets niyo po? Kaya kailangan nilang dapat silang sumunod. Kasi pag hindi sila sumunod, may kapalit na parusa. Now, yung pangalawa, kailangan mong sumunod. Kasi kailangan. Ang example nito, yung mga estudyante daw, tsaka yung mga nagtatrabaho. Sino nagtatrabaho dito? Nagtatrabaho. Mga estudyante. Sige, parang wala, sige, estudyante. Yung mga nagbi-business. Yan. Kaya daw dating kailangan sumunod kasi bakit? After nun, meron tayong makukuhang reward. Halimbawa, sa mga nagtatrabaho, ayaw mo talagang sundin yung boss mo. Ayaw mo talagang sundin yung policy ng company mo kasi hirap na hirap ka. Pero pag nakuha mo naman yung sweldo mo, ano kapalit nun? Di ba may satisfaction, masaya ka. Sa mga estudyante, ayaw mo naman talaga sumunod sa good teacher mo kasi bakit? Kasi ang daming inuutos, ang daming assignment.
Minsan, di naman major, demanding pa. Di ba yung mga ganun? Ngayon, kailangan mo lang sundin kasi bakit? Kasi pag hindi ka sumunod, ano mangyayari sa'yo? Babagsak ka, hindi ka makakagraduate. Same din sa mga businessman, sa mga may business. Now, yung pinakahuli, kasi gusto mo. Ang example daw po na ito, tayong mga Kristiyano. Di daw po o hindi tayo, kasi dapat akong sumunod sa Diyos, kasi kailangan ko sumunod. Kundi tayo bilang mga Kristiyano, gusto nating sumunod kay Lord. Kasi bakit? Ang motivation nun, ang deep nun, ang root nun, pag-ibig. Mahal mo si Lord. Pagka nag-survey po tayo dito, sino rito mahal niyo yung mga trabaho niyo? Sino rito mahal niyo yung pag-aaral niyo? At parang wala nagtataas ng kamay sa inyo. Wala siguro may nagmamahal sa pag-aaral at sa magtatrabaho. Napaghahalataan kayo. Di, pero kasi kung titignan natin tayo daw pong mga Kristiyano, dapat mahal natin ang Diyos. Kasi bakit? Kasi kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo. Kung mahal mo yung pag-aaral mo, papasok ka nang maluwag sa puso mo. Pero kung hindi mo talaga mahal yung pag-aaral mo, hindi mo mahal yung trabaho mo, mapipilitan ka lang. Kumbaga, pinipilit mo lang yung mga bagay para sumunod. Pero sabi nga ng 1 John chapter 5 verse 1 to 5, ano sabi rito? Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Verse 2, tingnan niyo po ito yung assurance natin, ito yung tanda natin. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. So malinaw yan kung talagang mahal mo si Lord, mahal mo yung kapwa mo, mahal mo yung katabi mo, mahal mo yung mga mananampalataya katulad mo, una, mamahalin muna natin ang Diyos at tutuparin natin yung kanyang mga utos. Sa 3, ano sabi doon? Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Sabi doon, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ano sabi doon? Hindi naman napakahirap sundin ang utos ng Diyos Pero bakit ang dami sa atin hirap sumunod sa Diyos? Bakit ang dami sa atin hirap sumunod sa mga bagay na ipinapagawa sa atin? Kasi baka ang tanong, hindi mo talaga mahal yung nag-utos. Naintindihan niyo po, nai-gets niyo? And ganoon din sa buhay natin bilang mananampalataya. Kung hindi natin mahal si Lord, i-check natin. Baka hindi talaga tayo mananampalataya kasi ang unang binabago sa atin ng Diyos, puso natin. Kapag binago yung puso mo, kapag nabago yung puso natin, ang nababago sa atin, desire. Yung Diyos na dati nating kaaway, yung Diyos na dati nating kinamumuhian, yung Diyos na ayaw natin na marinig yung mga salita ng Diyos na iniiwasan natin noon. Ngayon, nagkakaroon ng desire sa puso natin na mapakinggan yung kanyang mga salita, makilala siya, maranasan siya, ano pa? Gawin ko ano yung kalooban niya. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, pag binalikan niyo yung John, yung Gospel of John, ano sasabi niya? Di ba ginawa ko na kung ano inuutos ng Ama. Sapagkat iniibig ako ng Ama, iniibig ko rin naman siya. Kung ano yung kalooban ng Diyos, sinusunod ko. At tayong mga mananampalataya, ang example natin, sino? Si Kristo. Kaya kung iniibig ng ating Panginoong Hesus ang Diyos Ama, tayo din, umiibig din kanino? Sa Diyos Ama. Kaya lahat ng kanyang mga iniutos sa kanyang mga salita, sinusunod natin. Ang sabi doon, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Nalala ko minsan, parang, sa baka sabihin niya, papatama. Nung minsan nagbanggit si pastor yung tungkol sa paghuhugas ng pinggan or di ba, yung paglilinisin sa church. Tanongin ko po kayo, ilan talaga sa inyo rito mahal niyo yung church? O di, walang nagmamahal sa inyo sa church. Di ba? Paano yung masasabi na mahal niyo yung church? Tumutulong kayo sa ministry. Di ba? Inaalagaan niyo yung maintenance ng church. Which is tama yun. Paano niyo nasasabi na mahal niyo yung magulang niyo? Ginagalang niyo sila, sinusuklian niyo yung lahat ng paghihirap nila sa inyo. Paano mo sinasabi na mahal mo yung relationship mo? Di ba, ipinapadama mo na mahal mo siya. Ngayon, dito, naalala ko kasi minsan, si Pastor, pag nandito lang kaming dalawa, talagang lahat yan, wawalisan niya, tapos imamap niya, tapos lahat ng makikita niyang mga hugasan hinuhugasan niya. Kasi bakit? Kasi yun yung way natin para ipakita na mahal natin yung church. Ngayon, paano natin masasabi na mahal natin ang church kung tayo mismo nagdudumi? Paano tayo sabi na mahal natin ang iglesia kung tayo mismo hindi natin nakikita? Minsan magaling lang tayo magpunan ng mga pagkakamali. Halimbawa, bakit hindi nyo hinugasan yung mga plato doon sa kusina?
Pero kung talagang mahal natin si Christ, mahal natin yung church, di ba? Tayo na mismo yung magkukusa. Sa bahay, ganun din. Di ba? Bakit di nyo, pwede mo sabihin sa nanay mo, Nay, bakit di mo hinugasan yung mga pinggan? Di ba? Ba't di ka nagwalis dito? Di ba? Pwede nyo masabihin yun, baka nag-away kayo ng mga magulang nyo. No? Pero, kasi kung talagang mahal natin yung isang bagay, ano man nakikita nating pagkakamali, pagkukulang, ano yung ginagawa natin? Tayo yung nagpupunan. Tayo yung nagsusolve ng mga bagay na yun. Hindi lang tayo magaling pumuna, hindi lang tayo magaling magsalita. Alam niyo po kung bakit? Kung magaling lang tayo magsalita, baka hindi talaga tayo Kristiyano. No, hindi ko sinasabi na tayo work-based. Pero kasi kung talagang nanampalataya tayo kay Kristo, may pagbabago sa puso natin, may pagbabago sa isip natin, may pagbabago sa mga ginagawa natin. Sana po naiintindihan niyo to. Kahit paulit-ulit ako rito, pipilitin kong ipaintindi sa inyo, unawain sa inyo na ang isang mananampalataya na tumanggap kay Kristo, na nanampalataya kay Kristo, may pag-ibig sa Diyos. At yung pag-ibig na yon, nag-overflow yon sa lahat ng nasa paligid niya. Hindi niyo po pwedeng sabihin na mananampalataya kayo. Dito nga alam niyo po ano pa sabi ni John pag binasa niyo yung 1 John, kung sinasabi natin nagkakasala tayo, kung talaga sasabi natin anak tayo ng Diyos, di natin sinusunod ang Diyos, di natin iniibig yung kapwa natin, di natin iniibig yung kapatid natin. Ano sabi niya? Baka kampon kayo ng dyablo, anak kayo ni Satanas. Hindi kayo anak ng Diyos. Di ba direkta pa yun? Sabi ko nga minsan kay Pastor, Pastor, minsan pa nagpipreach tayo, minsan mabait pa tayo Kasi bakit? Takot na takot tayo masaktan yung mga tao Kasi bakit? Baka sumama yung loob nila sa atin, baka sabihin nila na masyado naman kayo masakit magsalita. Hindi basahin niyo po yung Bible. Bakit may mga tao ayaw nilang basahin ng Bible? Kasi bakit nasasaktan sila? Kasi iniiwasan nila. Di ba minsan bakit ayaw niyo pakinggan yung sermon ng mga magulang niyo? Bakit ayaw natin may maingay sa bahay? Kasi bakit? Kasi totoo naman. Pero hindi ko sasabing valid na mag-sermon lagi yung mga nanay. Baka mamaya pag-uwi sa bahay, di ba, hindi Gusto ko lang pong maintindihan ninyo na kung talagang mahal natin ang Diyos, mahal natin si Lord, talagang tunay tayong tumanggap sa Kanya, may pagbabago sa puso natin. Minsan ganito, may kasabihan pa nga quotation, di ba? Hurt me with the truth, kaysa daw comfort me with the lie. Di ba, familiar ba kayo doon? Di ba, may sabi natin, saktan mo na lang ako, sabihin mo sa akin yung totoo para at least mabago ko. Pero minsan, pag nagsabi sa atin ng totoo, mga kalapit natin, kamag-anak natin, ano yung response natin? Di ba, hindi ko naman ginagawa yan Hindi, mali ka lang, masyado ka lang judgmental, ginajudge mo siguro ako. Hindi Kung talagang willing tayo na magpatuwid, willing tayong sumunod, part yun kasi ganoon din yung ginagawa ng Bible sa atin Alam niyo ba kung ano yung sanctification? Pagpapaging banal. Ibig sabihin, pinapakita ng Diyos kung ano yung mga kasalanan natin. Parang yung bukal, parang yung binubungkal yung kaloob-looban ng puso mo, tinatanggal lahat ng karumihan. Parang nililinis yun. Na pinapakita ano yung mali at ito yung tama mong dapat gawin. Kaya hindi niyo po pwedeng sabihin na yung katotohanan hindi masakit. Masakit talaga ang katotohanan. Pero kung tayo, mga mananampalataya, si Kristo yung Panginoon natin, yung pagmamahal natin kay Lord, willing tayong mag-accept ng mga corrections na yun, willing tayong mag-accept ng mga mistakes na yun. Kaya sabi rito ni Paul, di John, ulitin ko. Sabi niya, di ba, kung nagkakasala tayo, meron tayong tagapagtanggol. Yun ang ating Panginoong Isus. Now, paano natin masasabi na talagang mananampalataya tayo? Ano yung assurance natin? Sa verse 3, balikan natin yung verse 3. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Natitiyak natin nakilala natin talaga si Lord kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang sabi ng chapter 5, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. And pinakahuli po, huling letter A, ano sabi dyan? Abide. Now, itong abide na to, madalas itong makikita sa mga letter ni John, sa Gospel of John, dito rin sa Epistle of John. Kasi bakit? Napakahalaga ng abide, ng pananatili Pag tinignan po natin yung passage natin, ano sabi sa passage natin, verse 5b hanggang 6, sabi rito, sa ganito, nalalaman na tayo talagang nasa Kanya, or sa English, abide. Sino mang nagsasabing na natili tayo sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So kaya, ang reflection natin, ang medium para i-check natin yung sarili natin, yung buhay ko ba is katulad ng buhay ng ating Panginoong Jesus? Yung ginagawa ko ba katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Kaya nga, di ba, pag binasa niyo po yung Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, bakit apat yun? Pwede namang isa na lang, di ba?
Bakit apat pa na magkakaiba-ibang account? Una, para i-proof yung mga bagay na yon. Pangalawa, para makita talaga natin, ma-remind kayo na paano ba namuhay si Christ nung dito pa siya sa lupa. Actually, di ba, pagdating nga sa gospel mula nung bata siya, dinescribe kung ano yung ginawa ni Lord Tapos yung detail ng ministry niya, nung 30 years old siya hanggang 33. Doon nagkaroon ng details. And doon natin makikita, ano ba yung mga ginagawa ni Lord? Ano ba yung pamumuhay niya? And after nun, meron pang mga sulat. Andyan yung mga sulat nila Pablo, nila Juan, nung sa buong New Testament. Bakit? Para makita natin, ano ba talaga yung pinamumuhay ni Lord? Di ba minsan, ano lang tayo amazed lang tayo kung paano ginagawa ni Lord yung mga ginagawa niya. Pero baka wala talagang willingness sa atin na gawin din ko ano yung ginagawa ni Kristo. Minsan pa nga dahilan natin, di ba, hindi si Lord yun Hindi naman ako si Lord. Yes, hindi ka si Lord. And hindi ka magiging si Lord kahit kailan. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na kung tayo yung mga mananampalataya, willing tayong sumunod kay Kristo. Ano sabi ng Galatians chapter 2 verse 20 sa English version? Sabi doon, di ba? I have been crucified with Christ. Ako'y naipako na kasama ni Kristo. It is not I who longer live, but Christ lives in me. And the life I live now in the flesh, yung buhay na pinamumuhay ko pa ngayon, in the flesh, I live by faith in the Son of God. Diba? Pinamumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, si Jesucristo, na binigay niya yung kanyang sarili para sa akin. Kaya ito po yung makikita natin Kung talagang tayo mananampalataya na, yung pananatili kay Lord, nananatili tayo. Hindi lang siya basta, sige, okay lang, attend ako ng church, mag-ministry ako, gagawa ko na lahat. Pero pagka may problema sa akin, or may sinabi yung Bible na patungkol sa akin, i-ignore ko, hindi Kung talagang tayo mananampalataya na natili tayo kay Lord, may magbabago sa atin. Alam niyo yung John chapter 15, yung sinabi ni Lord, huli yan sa mga I am si Lord, yung I am the true vine. Yung siya yung tunay na puno ng ubas. Ano sinabi doon? Ang ganda ng illustration ni Lord doon, di ba? Sabi ni Lord, ako yung tunay na puno ng ubas. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ano itong mangyayari? Mamumunga ng sagana. Kasi hindi pwede daw mamunga yung isang sanga na wala dun sa puno. And sabi ni Lord, kung kayo manatili sa akin at ako sa inyo, mamumunga kayo. And sabi doon, paano daw yung mga hindi namumunga? Anong ginagawa? Diba? Pinuputol yung sanga, tapos ginagather, tinatapon daw sa apoy. Yung iba, ang interpretation nila doon, kasi binabasa ko kasi kahapon, yung interpretation daw ng apoy, ilalagay daw sa impyerno para daw masunog. Isip ko, hinahanap ko yung context. Wala akong makita impyerno doon, basta sinabi lang, ginagather yung mga tuyong sanga, tapos sinusunog. Ano yung pinapakita nun? Kung tayo, hindi tayo nagbubunga kay Lord, yung bunga ng Banal na Espiritu, nahulog na. Check mo nga yung baba, baka may nahulog na bunga dyan. Kung nahulog na yung bunga ng Banal na Espiritu, or hindi tayo namumunga, ano yung ginagawa daw ng Diyos? Pinupurun tayo. Pinuputulan tayo ng mga sanga. Kasi bakit? Para magsanga pa tayo, para lumago tayo, at magkaroon ng chance yung mga bunga para lumabas. Yun yung pinapakita ng Lord sa atin, pinupurun tayo. Pero ang tanong tayo ba, gusto ba nating magpaprun? Gusto ba nating magpaputol ng mga bagay na kailangan putulin sa atin? O baka yung lumang sangan na nabubulok na gustong-gusto pa rin natin nakakabit sa atin? Yung mga pangit na ugali, mga pangit na attitude. Ito pa pala, dagdag ko sa inyo. Yung kasalanan, hindi lang basta siya bad choices. Hindi lang siya basta wrong attitude. Kasi ganun yung definition ng mundo sa kasalanan na parang, hindi, nagkasala ka. Ano lang yan? Kasi nagkaroon ka lang ng wrong choice. Kasi attitude mo na yan, mali yung attitude mo na yan. Mali lang yung nagawa mo. Hindi, ang kasalanan po is an offense to God. Yung kasalanan, hindi lang siya basta na nagawa mo nung time na yun. Ang kasalanan, nasa kaloob-looban natin. Kaya nga, yun yung tinatanggal din sa atin ng Diyos. Yun yung inaalis sa atin ng Diyos. Yun yung inililinis sa atin ng Diyos. Yung sanctification, paglilinis yun. Pagpapaging banal. Hindi mo pwedeng sabihin, nililinis ka, lumalakad ka sa sanctification kung walang nababago sa'yo. Kaya po sana po sa atin, wala pong Kristiyano dito na sabihin, tanggapin nyo na lang ako kung sino ako. Tanggapin nyo na lang kasi eto na ako. Hindi, walang ganun. Sabi mo sa katabi mo, walang ganun. Ang tunay naman na ng palataya, may nababago. Kapag nananatili tayo kay Lord, yung mga bagay na hindi dapat na sa atin, inaalis niya. And kapag inaalis niya yun, mas lalo tayong namumunga, mas lalo tayong lumalago. Ano sabi ng John chapter 8 verse 31, nung tinatanong si Lord ng mga Hudyo na nanampalataya sa Kanya, sabi niya rito,
kung patuloy kayong sumusunod sa aking turo, if you abide in me, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. You are my disciples. And sino ba talaga sa atin yung gustong sumunod kay Lord? Di ba sa kinakanta pa natin yan, di ba? Ano yun? I have decided to follow Jesus, no turning back. So, pag kinakanta natin, feel na feel pa, Lord, I have decided to follow you. Eh sinabi ni Lord, nak, iwanan mo muna to, kasalanan mo na to. Lord, I decided to follow you, pero dala-dala ko yun. Hindi ganun. Yung kasalanan natin, at the end of the day, kung hindi natin susuko kay Lord, parang magiging baggage yun. Habang lumalakad tayo sa pananampalataya, pabigat ng pabigat. And yung bigat na yon, hanggang sa makita natin na nilalaman na tayo ng kasalanan. Kaya mahalaga po yung kasalanan natin, iniiwanan natin binibigay natin kay Lord. Kumbaga inaalis natin. Naalala ko yung movie na Pilgrim's Progress. Alala nyo ba yun? Yung bida, si Christian Pilgrim. Di ba may dala-dala siyang malaking bag? Tapos sabi sa kanyang evangelist, pumunta ka dun sa street path. Doon, pag nakita mo na yung gate doon sa pinakaunahan, pumasok ka doon. No, illustration yun ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Si Christian, yung bida, I believe, naniwala siya dun sa message nung evangelist. Pero habang lumalakad siya, habang nag-journey siya dun sa daan, yung baggage niya, palaki ng palaki. At ano yung simbolo nun? Yung mga kasalanan na habang tayo'y lumalakad kay Kristo, yung kasalanan natin, mas nakikita natin, mas naiintindihan na ito, mali ito, hindi ito dapat gawin to. Sinabi ng Bible, ito. Kaya yung kasalanan natin, pabigat siya ng pabigat. Kaya di ba nung pag-atin niya dun sa Redemption Hill, nung pag-akit niya dun, yung baggage, ano nangyari sa baggage? Nawala. Kasi bakit? Yung kasalanan na yan, kinuha na lahat ni Kristo. Pero after nun, hindi natapos dun. Di ba, pagbaba niya doon sa Redemption Hill, kasama niya, sabi sa kanya ng Holy Spirit, alam ko Holy Spirit yun Sabi niya ng Holy Spirit, sasamahan kita, pero sa daan mo, hindi pa rin smooth. Marami pa rin mga test, marami pa rin mga obstacles. Actually, sabi doon, marami nang nauna sa'yo. Yung iba, nakapunta na sa finish line. Yung iba, na-stuck ka. Kasi bakit? Kasi merong mga test, merong mga temptations. And ganoon din tayo. Hindi dahil sinabi natin nag-church tayo, umaattend tayo, active tayo sa mga gawain, talagang born again na tayo. May kita natin yun sa mga ginagawa natin. And may kita natin yun, sabi diyan, kung tayo ay nananatili kay Lord. Kung tayo ay talagang nagpapatuloy sa Kanya. Kaya ang sabi ng Bible, di ba, ang manatili tapat hanggang wakas, ano daw? Maliligtas. Kasi bakit? Kasi yung pagiging tapat, doon sa sinasabi sa atin ng Diyos. And dito lang po ako mag-end sa dalawang passage, sa dalawang verse. 1 John chapter 3 verse 6, tsaka 1 John chapter 2 verse 10. Ano sabi dito? Sabi sa 3:6, ang nanatili sa Kanya, tinan niyo po ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy saan daw? Sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. So kaya ulitin ko po sa inyo, walang tunay na Kristiyano na nagpapatuloy sa kasalanan. Ay ano sabi ng 1 John chapter 2 verse 10? Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Nananatili kay Kristo. At sabi doon, at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Nakikita niyo po, ang isang tunay na Kristiyano, ang isang matured na Christian, una, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Pangalawa, hindi siya maaaring maging way para yung iba magkasala din. So kaya, i-check natin yung sarili natin. Ako ba, nagpapatuloy ba ako sa kasalanan? Namumuhay ba ako sa kasalanan? Pangalawang i-check natin, ako ba nagiging reason ng katitisuran ng iba? O yung iba para umalis sa pananampalataya? Kasi bakit? Ang isang tunay na mananampalataya, ulitin ko po sa inyo, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan at hindi siya magiging way para yung iba magkasala sa kanya. Kasi bakit? Kasi matured ka na Nagiging aware ka na sa sarili mo Yung pamumuhay mo katulad ng pamumuhay ni Kristo. Yung pamumuhay mo, ginagawa mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Sumusunod ka kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya mas nakikita mo sa sarili mo na na nag-grow ka, nagmamature ka. Kaya tinan niyo po, minsan sabi ng iba, dagdag ko na lang po, yung sa mga natitisod, yung mga nagkakatisoran daw. Kasi dumaan ka, kaya ka natisod. Di biro lang. Yung mga natitisod, minsan dalawang part yan It's either yung ikaw na natisod, hindi ka pa talaga matured sa pananampalataya. Pangalawa, yung kinatisuran mo, baka hindi pa talaga siya matured sa pananampalataya. Parang kayo immature. Kaya kung
talaga lahat tayo nag-grow, lahat tayo nag-mature bilang mga mananampalataya. Hindi tayo pwede maging reason para katisuran ng iba eh. And hindi na rin tayo basta matitisod ng iba. Minsan kasi, balikan ko yung grace na sinasabi ni Paul sa Romans chapter 6. Minsan kasi ganun yung akala natin sa grace eh. Kasi, mahabagi naman ng Diyos, puno naman ng biyaya ang Diyos. Dapat tong katabi ko, tanong mo yung katabi mo na yan. Dapat tong katabi ko na to, hindi to maging reason para paano pa nagkasala yan? Halimbawa, tanungin ko po sa inyo, halimbawa ako, personally na lang ako, paano pagka nagkasala ako, bumagsak ako sa kasalanan? Susunod pa ba kayo sa pag-attend sa church? Maglilingkod pa ba kayo kay Lord? Or ano sasabihin nyo? Sayang pa man din. Ang galing pa naman ni Pastor Jello mag-preach eh. Kaso nahulog sa kasalanan eh. Ang tanong ko ngayon, kanino tayo nakatingin? Kanino kayo sumusunod? Kanino kayo nagmamature? Kanino kayo nag-grow? Naintindihan nyo? Paano pagka kinuha na tayo ni Lord? Kinuha na kami ni Lord. Huwag naman sana agad. Pero paano kung kinuha na ni Lord? Ay, hindi na ako atin kasi wala na si ganito, wala na si ganyan. Paano pag yung katabi mo, hindi na atin dyan? Hindi na ako atin kasi wala na to, hindi ko nakasama eh. Hindi eh. Ang totoong maturity kay Lord na nanatili eh. Ang totoong maturity kay Lord, kahit wala na yung katabi mo, kahit wala na kami dito, or iba na yung pinapagawa sa amin ni Lord, or kung ano man yung nangyari, susunod at susunod pa rin kayo. Kasi bakit? Kasi alam mo eh, na ang end goal ng buhay natin, si Lord. Actually, kung makarinig ka kayo diba sa social media, maraming mga ngayon, may ilang mga pastor na bumagsak sa teaching. Actually, lately nga lang, may isang pastor pa ako na narinig na bumagsak sa kasalanan, sa pambababae. Di ba? Isip ko, yung mga talaga bang nakarinig ng mga salita na yun, talaga bang susunod pa rin kay Lord? Or sino yung tingin nila? Yung leader nila, yung pastor. Halimbawa, kami lang din. Huwag na tayong lumayo, sa amin na lang. Paano pag inalaw ng Lord yung mga bagay na magkamali eh? Paano kung inalaw ng Lord na kami bumagsak? Susunod pa rin ba kayo kay Lord? Actually, alam niyo, ako din ako natatakot na minsan magsabi ng totoo sa harapan. Alam niyo po kung bakit? Minsan pag after ko mag-preach, pagwaba ako, minsan dati may kumakamay pa sa akin eh. Apakaganda ng preaching mo. Blessed na blessed ako sa preaching mo. Nagkaroon kami ng misunderstanding. Nangyari? Umalis. Hindi ko sasabing dahil sa akin yun. Pero kumbaga, dun pa lang natin makikita kung talaga bang may maturity sa atin. Kasi bakit? Ang pinipreach namin dito salita ng Diyos, di naman salita namin eh. Ang pinapakinggan natin sa salita ng Diyos, di naman salita namin. Ang nagbabago ng buhay natin, ng puso natin, si Lord. Kaya kung pong ma-realize, maintindihan nyo, kung talagang si Kristo ang Panginoon ninyo, talagang si Kristo ang Lord and Savior ng buhay natin, may ginagawa tayo, may pagbabago sa buhay natin. And ano gagawin natin ngayon? Paano natin i-maintain yung relationship natin kay Lord? Simple lang. Una, alam mo kung ano yung kasalanan mo. Pangalawa, inaamin mo kung ano yung kasalanan mo. So tayo pong lahat ay tumayo. And doon na lang tayo mag-close. And doon na tayo mag-end. Tanungin natin yung sarili natin, i-reflect natin, ano ba yung mga kasalanan na meron ako? Itong kasalanan ba na to? Itong burden ba na to? Willing akong ibigay ito kay Lord? Willing akong isuko ito? Or i-hold back ko pa rin siya? O kasi mahal na mahal ko yung mahal na mahal ko itong bagay na to. Pero isa lang po sasabihin ko po sa inyo. Sabi ni Lord, sino man yung gustong sumunod sa Kanya, ano gagawin? Deny himself, take up his cross, and and follow me. Yung mga kasalanan po natin, kung talagang tayo nananampalataya kay Kristo, ano sabi ng Bible? Yung kasalanan na yun, ipinako na natin sa krus. Kaya sabi ng Galatians chapter 2:20, it is not I who live, but Christ lives in me. Sabi ng Romans, yung mga kasalanan natin, ipinako na sa krus. Even yung penalty, yung kapangyarihan ng kasalanan, ipinako na sa krus. Ngayon, ang tanong na lang, ano yung reason, ano yung nag-hold back sa atin para hindi tayo sumunod kay Lord? Ano yung reason, ano yung dahilan, bakit hindi tayo makapamuhay katulad ni Kristo? Bakit hindi tayo makapamuhay kung ano yung ginagawa ni Kristo? Baka meron pa po talaga na dito sa puso natin na dala-dala natin hanggang ngayon. And ulitin ko po sa inyo, yung kasalanan natin, kung kinoconvict kayo ng Lord, nangungusap si Lord sa yung kasalanan na yun, hindi natin sinusuko sa Kanya, hindi natin sinusurrender kay Lord, hindi natin binibitawan. At the end of the day, yung burden na yan, mas lalong bibigat. And sasabihin ko po sa inyo, yung burden ng kasalanan, napakabigat. Hindi po tayo pwedeng maging Kristiyano na nagpapatuloy tayo sa kasalanan. And hindi rin tayo pwedeng maging totoong Kristiyano na 50-50 tayo. Ang pagsunod sa Lord, hindi po 50-50 Hindi half-hearted. Ang pagsunod sa Lord, all out.
talagang buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Hindi pwedeng sabihin natin na, Lord, mahal kita pero hindi ko mamahalin yung kapatid ko. Lord, mahal kita pero hindi ko mamahalin yung mga salita mo. Hindi ganun. Pag sinabi natin, Lord, mahal kita, mamahalin ko yung mga utos mo, mamahalin ko yung mga ginagawa mo, and even yung kapatid ko, kahit hindi ka mahal-mahal, mamahalin ko rin. And I pray, sana po may natutunan po tayo sa umaga na to. And dalangin ko po sa inyo, challenge ko po sa inyo, kung alam niyo po sa sarili niyo na meron pong mga bagay na hindi niyo po naisusuko kay Lord, ibigay po natin sa Kanya, isuko po natin sa Panginoon, and hayaan po natin na ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang magbago ng puso't isipan natin. So tara po tayo yumukot manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat, Lord, sa mga salita niyo po na narinig namin, Panginoon. Lord, bagamat may mga masasakit na bagay na kailangan po namin maintindihan, Panginoon, na kung kami ay talagang tunay na sumasampalataya sa inyo, kailangan makita sa buhay namin, Lord, yung mga ginawa rin po na aming Panginoong Isus. And Lord, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po yung aming mga puso, linisin niyo po kami, Panginoon. Kung meron pa pong mga kasalanan na daladala namin, Panginoon, meron pa pong mga kasalanan na hindi pa po namin isinusuko sa inyo. And Lord, kung meron pa pong mga kasalanan, Lord, na hawak-hawak namin at ayaw namin bitawan, dalangin ko po, Panginoon, na kahabagat kawaan niyo po yung bawat sa amin. Dalangin ko, Lord, dalinisin niyo po kami, hugasan niyo ng inyong banal na dugo. At I pray, Lord, na maging tunay, maging totoo sa amin, O Diyos, yung pananampalataya na tinanggap po namin. Na hindi lang namin sinasabi na kilala ka namin, hindi lang namin sabihin na naranasan ka namin, pero hindi naman talaga nakikita sa buhay namin yung pagsunod sa inyo, yung mga iniuutos niyo po sa amin. Lord, dalangin ko na patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, O Diyos. And even ako, Lord, patawarin niyo po ako kung may mga nasabi po ako ng mga hindi magandang mga bagay. Lord, dalangin ko lamang po na itong mga salita na to na aming narinig ay maging way upang ang bawat isa sa amin, Lord, ay convict nyo. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay akilusan nyo. Yung bawat isa sa amin, Panginoon, ay kausapin nyo po, Panginoon, na sumunod kami sa inyo, Panginoon. Pagimbanalin nyo po yung bawat isa sa amin at hugasan nyo po kami, Lord, ng inyong banal na dugo. Na, Lord, mabago yung mga desire ng puso namin. At katulad ng sinabi nyo po sa inyong mga salita, mamuhay kami, katulad ng aming Panginoong Isus, makalakad kami, kasama na aming Panginoong Isus. Lord, tulungan niyo po kami sa aming mga kahinan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na kami po ay inyong pagpalain. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga may business, Lord. Dalangin ko, Lord, na i-bless niyo po kami sa lahat ng aming mga pangailangan. And ikaw po yung mag-provide nito, O Diyos. And Lord, ganoon din po sa mga natutunan namin sa araw na to. Dalangin ko, Lord, na patuloy aalis po kami sa lugar na to na dala-dala namin, Panginoon, yung mga natutunan namin. Dala-dala namin, Panginoon, yung application na gagawin namin, Panginoon. At di lamang po ito, Lord, makuha, manakaw, or maalis sa amin, Lord. Kundi, Panginoon, dalangin ko na ma-apply namin sa mga buhay yung mga natutunan namin sa araw na to. Lord, salamat po sa umaga na to. Pagpalain niyo po yung buhay ng bawat isa. At i-bless niyo po, Panginoon, ang gawain namin sa umaga na to. Salamat po, Panginoon. Pinupurit na salamatan ka po namin. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen.